Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 17, 2025 at mamaya magaganap po ang malaking pagbabago sa liderato po ng House of Representatives. Bagamat ayon po sa mga balita, ito ay rumors or ugong pa lamang, pero sa ating insider, tiyak na po ito mga tol. Ano? At ako naman po ay mixed emotion dito. Masaya at malungkot. Malungkot dahil alam naman natin kung gaano po naging magaling na speaker ito pong si Speaker Martin Romualdez. At syempre, masaya dahil sa punto na kahit paano meron pong delikadesa ito pong si Speaker na sa kabila po ng mga alegasyon sa kanya, ito po siya ngayon, tinetake yung responsibility and magbibitiw sa kanyang pwesto. Pero alam niyo mga tol, bilang isang sumusuporta sa ating gobyerno, bagamat may mga panawagan na wag siyang magbitiw, hindi na talaga mapipigilan po ito. Dahil maingay talaga yung akusasyon sa kanya eh. Kaya harapin ng ating speaker kung ano man yung mga akusasyon at sa huli, kung wala naman po siyang kasalanan, sigurado ang kasaysayan na magsasabi na malinis po ang kanyang pagkatao. Hangad ko rin naman kung ano po ang katotohanan para po dito. Ngunit meron pong umi-eksena ngayon. Ito pong umi-eksena, ito po yung manggagamit. Pero malamang sa malamang, hindi nyo po mahuhulaan kung sino po itong manggagamit na akin pong tutukuyin sa oras po na ito. Hindi po si Senator Amy Marcos, hindi itong si Sara Duterte, kung hindi yung humingi ng tulong, nakihalubilo sa mga dilaw at kakamping. Pero nung hindi niya po nakuha ang pwesto, partikular sa pagkakongresista, dumidikit po ngayon sa mga DDS. Akala niya malakas ang mga DDS at kayang magpanalo ng kandidato sa darating po na 2028. Wala po tayong ibang tinutukoy kung hindi si Rowena Buangson, Guanzon, ano? Binabanatan niya po si Speaker Martin Romualdez sa mga nakalipas pang panahon. Pero dito po sa mga magkakasunod niyang post, lalo ngayong oras po na ito, ang daming magkakasunod na post, hindi na natin i-share. Ito na lamang kanya pong i-share na parang pine-pray over dito si Speaker Martin Romualdez. May mga kataga po siyang sinabi sa kanyang Facebook page. Sabi niya, okay lang yan be, ganun talaga. Nauna ka pa matanggal sa pinapa-impeach mo. Ganun talaga ang buhay, ano? Yung isa kasi walang delikadesa. Ibig sabihin, makakapal ang muka. Partikular, itong vice-presidente po natin. Saksakan ng kapal po ng mukha nito. Bakit po? Kahapon lamang sa pagdinig po ng budget hearing para po sa Office of the Vice President, kung ano yung tanong sa kanya, ayaw sagutin. At nung tinatanong siya ng isang kongresista na nagngangalang ko, akalain mo tanungin yung kongresista, kamag-anak mo ba si Saldico? Barado tuloy siya. Sinabi ni Renico na hindi sila magkamag-anak ni Saldico. Anyway, let's forget now itong Rowena Guanzon. Gusto ko lamang painitin ang inyong umaga at dito na tayo focus sa napipinto pong pagpapalit ng liderato mamaya sa House of Representatives. Ito nga po yung mga kumakalat na balita kagabi pa. Martin Romualdez to resign as Speaker. Boji D to take over. Ayon po sa mga sources. Pakinggan po natin. Sa gitna po ng issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon at saksi si Jonathan Anda. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez batay sa House rules. Sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang
kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling acting speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng acting speaker. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez ng walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng... Ayan naman ang katotohanan talaga. No, ito po yung kabuuan ng interview na yan ni Toby Tiangco eh. Singit po natin ito. Conflict of interest on your part dahil yung candidate is involved in the fishing industry. Okay. Okay. Is there, did you exert influence over your colleagues here on importation? Okay, number one, yung pamilya ko has been in the fishing industry from 1948. Diba? So yung pamilya ko po has been in the fishing industry since 1948, no? So bago pa ako pinanganak noon. So ano naman ang kasalanan ko doon? Number two, yung policy ng pag-allocate ng hindi import permit yun eh. Yung allocation ng quantity is a policy even prior to the time na dumating si Secretary Laurel dyan. So even dun sa previous administration, that has been the formula, no? Nakita ko lang nung tinanong si Sec Laurel kung yung TPJ was the largest previously, hindi yata siya aware, no? But I checked the records last night nung chinek ko, either pinakamataas siya or minsan hindi niya ginagamit yung allocation na pinakamataas kasi hindi kumikita. So yun. Sa kabuuan po ng interview na ito kay Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya na hindi po magkakaroon ng palitan ng liderato sa House of Representatives kung wala pong basbas ng Malacanang. At yan naman po ay well known sa atin. Although co-equal branch ang legislative at executive, pero wag na po tayong magplastikan pa. Sa lahat ng mga administrasyon, hindi ka magiging speaker kung wala pong basbas ng Malacanang. In short, kung sino man po ang papalit na speaker sa House of Representatives mamaya ay meron pong basbas ng Malacanang. In other words, mga tol, nagtataka ako sa mga DDS, bakit sila nagdidiwang? Akala nila kakampi nila ang uupo. Ang liwanag po, nakakampi pa rin ng kasalukuyang gobyerno ang uupo po dyan. Tuloy po natin, ito pong pakikinig sa balita kanina. Ng speakership, di ba wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niyang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Nakapulong din kahapon ni Romualdez ang mga babaeng kongresista na isinulong ang mga itinutulak nilang panukalang batas sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. Ito mga tol, tiyak na ito, no? Meron tayong insider na nagkukonfirma sa mangyayaring palitan mamaya. Hindi po ako katulad ng iba na mga vlogger na nanguhula. Nagpo-post sa mga pages or kung sino man na akala mo alam yung mga mangyayari, hindi tayo magsasalita nang wala po tayong basihan dito. Kahapon nga, nagtatanong pa ako mapapalitan ba si Speaker Martin Romualdez? Kaso lang nung nakumpirma na po ng insider, ganun talaga. Ngayon, bilang pagpapahalaga sa nagawa po ni Speaker Martin Romualdez sa loob po ng 3 taon na panunungkulan niya bilang speaker, basahin po natin ang panulat ni Juan Sandugo sa kanyang Facebook page. Ito po ay parang umaasa pa nga siya Pero sa totoo lang, dapat alisin na ni Juan Sandugo ang pag-asa dahil hindi na po mapipigilan pa ang pagpapalit po ng speaker sa House of Representatives mamayang 3:00 po ng hapon. Pero basahin pa rin natin sapagkat parang tribute na po ito sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, trust the process, fight for accountability, the true role of Speaker Romualdez. Ang tunay na leader, hindi nagpapadala sa chismis o intriga. He respects the process because he knows the real change is built on rules, not rumors. Speaker Martin Romualdez has always stood by President Marcos and supported his push for accountability. Kahit hindi ito popular o madaling gawin, in the end, integrity and actual work speak louder than
political noise. 3 years of proven leadership. Number 1, legislative track record na hindi matatawaran. In just 3 years, Speaker Martin led the House of Representatives to pass landmark laws and priority measures na bahagi ng national agenda ni PBBM. These are reforms na ramdam sa bawat Pilipino. Second, defender ng bagong Pilipinas. While others stay quiet or play safe, Speaker Martin stood firm on President Marcos' vision of accountability kahit pa may masasaktan o matamaan. Hindi siya takot maging unpopular kung para ito sa ikabubuti ng bayan. Third, silent shield of Malacanang. Let's not forget, sa likod ng mga batikos at black propaganda, si Speaker Martin ang naging kalasag ni PBBM sa loob ng Kongreso. Habang ginugulo ang administrasyon mula sa labas, siya ang tumulong magpanatili ng kaayusan sa loob. Kahit ilang beses giniba, focus sa mandato si Speaker. Yes, may mga rumors na pinalalabas na papalitan na si Speaker Martin ni Kong D. Some media even pick up the story. Actually, totoo na po ito, no? But here's the thing. Speaker Romualdez respects the process. Kahit anong mangyari, ang katinang likod ko, he will never cling to power. Salamat sa suklay. But neither will he abandon his duty as public servant. Ang malinaw, he serves at the pleasure of the majority and at the service of the people. Alam niyo mga tol, sa totoo lang, hindi naman nawala ang suporta ng majority kay Speaker Martin Romualdez. It happens lamang talaga na kailangang pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Paano mo nga naman kasi iimbestigahan ang isang bagay kung yung mag-iimbestiga o mga kasama po nito ay maaaring sinasabing nasasangkot po dito. Kaya this is a ultimate sacrifice para po kay Speaker Martin Romualdez. At mamaya, meron tayong babasahing panulat ni Yayam Dizon tungkol diyan. Tuloy po natin ang pagbabasa po dito. But here's the thing. I'm sorry, nabasa na natin. Ang malinaw, he serves at the pleasure of the majority and the service of the people. Accountability isn't popular, but it is necessary. It's easy to be loud. It's harder to be right. Kaya habang ang iba ay nagmamagaling sa mga press release at pangbabatikos, Speaker Martin is actually getting the job done. Investigated cartels, backed transparency laws, protected the president's priorities, delivered food security programs, pushed 20 pesos rice from slogan to legislation. Ang trabaho ni SMR ay may resulta. House approval rating from 55% to 57%. Speaker Martin's trust rating, 63.5%. Ito ang ebidensya na mas pinapahalagahan ni Speaker Martin ang resulta kaysa sa politika. Trolls versus track record. Kung meron mang matutuwa kung sakaling mapalitan si Speaker, it's the same DDS-aligned politicians and pro-Sara cult na laging may paandar. But instead of putting in the work, all they do is complain, create noise, cause division. Meanwhile, Speaker Martin delivers, legislates. Si Speaker Martin Romualdez ay nagpapakita ng trabaho habang ang ilan ay abala sa paninira, siya ay abala sa pagserbisyo. This is the real bagong Pilipinas with a working house under him, with results, with proof. O yan po binasa ko lamang yung panulat ni Juan Sandugo. At puntahan na naman natin yung tribute ni Yayam Dizon kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, a statesman's sacrifice. Today, Speaker Martin Romualdez steps down from the helm of the House of Representatives. His resignation is not an admission of guilt, but a conscious act of statesmanship, placing the country's interest above personal ambition. Instead of waging a bloody battle for power, he chose the higher ground of unity and stability. Under his watch, the 19th Congress became one of the most, if not the most, productive houses in Philippine history, enacting landmark laws such as the PPP Code, Internet Transactions Act, Ease of Paying Taxes Act, Regional Specialty Centers Act, New Agrarian Emancipation Act, and the Maharlika
Investment Fund. He likewise ensured that the House consistently delivered on the priority measures of the Bagong Pilipinas agenda, giving President Marcos a reliable and disciplined partner in governance. His record of efficiency remains intact. What sets Romualdez apart is that he could have fought bitterly for his post, but instead, he showed restraint and respect for the institution. This choice shows that leadership is not only measured by how one holds power, but also by how one lets it go. The big questions now fall on his successor. Will the flood control scandal be investigated fully or quietly buried? Will congressmen linked to the scam face accountability or protection? Will the House resist destabilization if impeachment against the president is attempted, or will it be weaponized for partisan ends? And how will the chamber deal with the vice president's impeachment case? Soften its stance or continue its combative posture? Yet, the public must also be assured stability is not lost, with Congressman Faustino Boji D., a trusted ally of the president and respected figure in the House, widely expected to succeed as Speaker. The administration's legislative agenda will remain secure. Known for his steady hand and loyalty, D can provide continuity in leadership while ensuring the House remains aligned with the priorities of Bagong Pilipinas. Resignation is not retreat, it is sacrifice for country. His legacy stands and continuity is assured. O yan po, mula po sa Yayam's editorial by Yayam Dizon, binasa lamang po natin yung somehow tribute para po sa ating magaling na si Speaker Martin Romualdez. But syempre, hindi naman tayo bulag, no? Pag may alegasyon, dapat po nating harapin. Huwag po tayong magpadala sa paghanga lamang. Kapag ka may alegasyon, hanapan po ng kasagutan sa pamamagitan po ng katotohanan. At isa po sa mga alegasyon ngayon na pumutok sa balita ay ito pong papanoorin po nating balita. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Yan seryoso po itong alegasyon nito at dapat malaman po natin ang katotohanan dito kahit tayo po'y humahanga kay Speaker Martin Romualdez sapagkat ayon po sa balita na napakinggan po natin, hindi po birong halaga ang pinag-uusapan po dito. $6 million and $32 million para po sa 2 aircraft na di umano'y meron parehas. Bagamat magkaiba siguro ng espesifikasyon, di umano ito pong si Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. At sa punto na yan, dito papasok ngayon yung wala po akong tiwala. Sa totoo lang, dati meron pero nawala ang tiwala ko nung parang wala sa kanya pag ang pinag-uusapan ay mga Duterte. Ang tinutukoy po natin ay si Mayor Benji Magalong. Pero sabi nyo nga, bigyan natin ng pagkakataon dahil pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, then let's see. Total, very critical siya sa Congress at siguro it's about time then na malaman natin ang katotohanan doon sa pinanood po natin balita. Dahil kung totoo na may kasalanan
si Speaker Martin Romualdez, sigurado hindi ito papalagpasin nitong si Mayor Benji Magalong. Batas na investigasyon ang pangako ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa flood control. Pero sana magawa niya ring imbestigahan ang mga Duterte, partikular ang 51 billion pesos na sinasabing naging pondo ng First District. Hindi pala sinasabi. Tanggalin na natin yung salitang sinasabi. Naging pondo ng First District ng City of Davao. A total of 51 billion pesos from 2020, 21, and 22. Tapos, noong nakaraang araw lang, nakita po natin ang Davao. Binaha. Grabe. Ulan pa lamang po iyon. Wala pa pong bagyo. Skandal. Sa kabila ito ng pagbansag sa kanya ng ilang bilang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb. Trabaho agad ang Independent Commission for Infrastructure o ICI isang araw matapos ang kanilang oath-taking. Pinulong nila ang isang team na pinadala ni DPWH Secretary Vince Dizon para idetalya ang mga proyekto ng ahensya. Naroon ang pinuno ng independent body na si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. at mga miyembro nito na sina former DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. Wala ang special advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil may ininspeksyon siya sa La Union kasama si Vince Dizon. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, may mensahe si Magalong sa mga nangangamba kung magiging patas ang ICI. Just watch us. Bilang dating CIDG chief, una na ring inimbestigahan. Sabi niya, panoorin nyo na lang kami. Sige, tututukan ka namin, Mayor Benji Magalong. Kasi given naman, iimbestigahan mo ang mga kongresista. Pero ang gusto naming mangyari, imbestigahan mo rin ang mga Duterte. No? Ganun lang kasimple yun. Pag nagawa mo yun, Mayor Benji Magalong, babalik ang tiwala ko sa'yo. Sigahan ng opisyal ang 2015 Mamasapano Massacre kung saan 44 na sa Hayaan nyo lang yung mga DD-sheets dyan, mga tol na magpakatanga. Huwag nyo pong pansinin ng tanga. Huwag nyo po kasi basahin yung mga komento ng mga tanga. Ganun lang po kasimple yan. Nandito po tayo para sa ating Pangulo, para sa ating mga pamilya, at sa ating mga sarili. Bakit nyo paglalaanan ng panahon niyang mga nagko-comment dyan na DD-sheets? Huwag nyo na pong pansinin. Ang hirap binabasa nyo yung comment, tapos papatulan nyo, tanga nga yan. Pag pinatulan nyo po yan, dalawa na kayong tanga. Sorry for that, pero yun po ang totoo Pag pumapatol ka sa tanga, dalawa na po kayong tanga. top commandos ang nasawi. My track record will state Kayaan lang po natin sila dyan kasi dagdag po views yan. Malaki tulong po ng views. Di ba? Ganun lang yun Pang-asar lang to mga tol. No? Huwag kayong magpa-apekto sa mga DD sheets. Huwag nyong hayaan lang nila ang dyan yan. Kung hindi nyo kaya, kayo na lang po ang umiwas para hindi po kayo natatanga. Ganun lang yun, mga tol. Practical tayo rito. No? Ang maganda nga dito, nakikinig sa akin Di ba? Kahit tatanga-tanga yan, nakikinig sa akin. Sabi pa nga nung komento niya kanina, storytelling na naman si ma'am. Ibig sabihin, nakikinig siya sa akin. Malay ninyo, yung katangahan niya kinalaunan, mabago. Hayaan lang natin dyan, malaki tulong ng mga tanga na yan. Pero wag nyo na pong patulan. Pakinggan nyo po ako, panoorin nyo po ang balita, basahin nyo yung mga kapwa po natin sumusuporta sa ating Pangulo, pero wag kayong magpa-apekto sa mga tanga. Ganun po ang matalino. I do what is right. Look at what happens sa Mamasapano. Itinuturing na Duterte alay ang opisyal. Noong Pebrero, sinuportahan pa niya ang nooy senatorial candidate na si Senador Bongo. Inamin ni Magalong na malaki ang natulong sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging si late President Noynoy Aquino. Pero mariin niyang tiniyak na walang papaboran ang isasagawang investigasyon ng ICI. Delikado Duterte dito. Pag nagkataon, mas masakit yan kasi kakampi ninyo tapos iimbestigahan kayo. Ako And then it was during the time of President Noynoy na naka-recover ako. Pinumote niya ako ng 1-star, 2-star. But then here comes the Mamasapano incident. And I simply have to do what is right. Seek out the truth. That was my mandate. Hinamon din ni Magalong si House Infrastructure Committee Chair Terry Ridon na imbitahan siya sa kanilang pagdinig. Naniniwala si Ridon na walang personal knowledge si Magalong, partikular sa mga ghost project sa Bulacan. Hindi rin daw pwedeng maliitin ang anyay slander o paninira ni Magalong sa mga kongresista. Naniniwala ko na maraming maayos dyan. Maraming maayos dyan sa Kamara. Kaya lang marami ding nagmamaang-mangan lang.
nagkukunwaring wala silang kaalam-alam. Pero sa totoo lang, alam naman nila kung sino yung mga may katiwalian among the ranks. Kaya lang, for some reason, I really do not know why they... O ngayon, meron ka ng kapangyarihan. I-expose mo na sila, Mayor Magalong. Ganun lang naman po ka simple yan eh. Pero wag po nating kakalimutan na ang mga nangyayari pong talamak na korupsyon ngayon, partikular sa DPWH, ay nagsimula pa actually sa mga nakalipas na administrasyon, pinalala ng Duterte administration. Bakit? Sa mismong Pangulo po natin nanggaling ang mga salitang inalis nila, yung safeguard. Pakinggan po ninyo ang Pangulo po natin. Na kapag may project ang national government sa isang LGU, pagtapos na yung project, kailangan i-accept nung mayor, kailangan i-accept nung governor. Kati barangay captain, kailangan tatanggapin niya, titignan nila. And this is an important safeguard dahil pagka nasa LGU ka, hindi mo naman importanteng safeguard. Pero ano ginawa ng previous administration? Ituloy po natin ang pakikinig kay Pangulo. Nakikitaan yung project. Kaya ang maliwanag, titignan to talaga na tama na yung kalsada, 8 inches talaga yung konkreto. Pag kami ang asphalt overlay, makapal talaga yung asphalt overlay. Yung flood control, lahat yan. And so, I have instructed the DPWH and for that matter, all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Tinanggal ng Duterte administration yung acceptance. Ito yung pagsusuri na sana ginagawa ng mga LGU, inalis ng gobyerno ni Rodrigo Duterte. Kaya naging madali para sa DPWH public official na gawin yung mga kalukuhan nila ng mga balasubas na tao na ito. Kasangkot ang mga politiko. No? Talagang nag-pave way itong Duterte administration sa samot-saring problema sa kasalukuyang gobyerno. Pogo, extrajudicial killings, corruption. Kaya pala, kahit sinabi niya noon na alam niya na meron pong mga ghost flood control projects, wala siyang ginawa. Kaya nga nagtanong si Anthony Taberna sa live stream niya kahapon. Ang tanong ni Anthony Taberna, i-correct niyo ako kung mali ako. Pero meron bang naipakulong na corrupt si Rodrigo Duterte? Ang sagot niya, wala. At wala din tayong maisip kung may naipakulong bang corrupt itong si Rodrigo Duterte. Ngayon, paano ba tayo ninanakawan ng mga walang hiyang balasubas po na ito sa ating gobyerno? Ang balasubas po na salita ay nagmula sa ating Pangulo. Ine-echo ko lamang po sa inyo. Ito po ang kaparaanan kung paano po tayo winawalang hiya ng mga balasubas po na ito. At sa isang bahagi po ng balita na ito, nagsimula ang budget insertion. Alam niyo po ba kung anong taon? 2021, panahon ng Duterte administration. Pakinggan po natin ang balita. Ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang, hindi po ba? Dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng bawat Pilipino. Tulad ng kanta sa sahod at VAT na yan po yung dagdag sa presyo ng mga bilihin. Ang problema, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget nagiging pagkakataon din umano para maisingit o magsingit ang pondo ang ilang nasa gobyerno. Pagkatapos, sila rin umano ang kukugra ng porsyento. Himayin kung paano sa special report ni Mac Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project? Sa NEP pa lang ba, Mayor? May nagbabantay ng contractor? Oo naman, meron na. Meron ng sabwatan ng mga contractors, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabuatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila ay parang hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung project.
Ang NEP isusumite ng DBM sa Kamara at dito may nagaganap umano ulit na hokus-pokus. Sa rules ng Kamara, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas, tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero sa Kamara, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee Isingit ko lang to, baka mapikon dito mga didishit. Gusto ko to mga tol. Itong suggestion ni Loyalist Opinion, no? Sinare nga natin sa ating page. Actually, naisip ko to Pero para kasing hindi appropriate time ngayon. Ngunit, wala namang magagawa kung gustuhin to ni Pangulong Bongbong Marcos Ayon kay Loyalist Opinion, PBBM, please appoint Attorney Martin Romualdez as next DOJ Secretary. Secretary Remulla as Ombudsman. Nako, pagka nangyari to, iiyak sigurado ang mga DD shits. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Noong 2025 budget ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget, ayon kay Nabotas Representative Toby Chanco, si Zaldi Co ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Chanco sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at sagasa. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo at sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pagpamiyenda para mapag-isa ang House at Senate version ng budget. Ito ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanco, hanggang dito may nagaganap na pangmamagic. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningit tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman request ng congressman. Pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso, nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NEP. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP. Naging mahigit 1 trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto. Na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalo, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sino panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. Ang next na parameter is sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance. Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang contractor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga-DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po noong 2022, billion na po. Pwede rin ang politiko na mismo ang contractor o kaya ang taga-DPWH, contractor na rin. Kaya bibigyan na lang yan ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through. Dahil sa hatian sa pera ni Juan, may mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dahil swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme kasi bulky yung peso. Kuminsan, ang gusto na ng funder is i-convert mo na into
Natatawa talaga ako sa mga tanga na didishits na ito. Nandyan na naman kayo sa naratibo ninyo na magkano binayad. Ito nga, ipakita ko sa inyo, hindi naman malaki kinikita ko sa YouTube, pero sapat na kahit paano, pagkakulang, nangungutang. Nakikita nyo ba to? Hindi ako nagmamayabang. $3,102 for 1 month. Depende pa kung magsisipag ako. Pag tinamad ako, liliit. Kaya kung sino man ang bayaran, uulitin ko mamatay na ang bayaran. Ako, kaya kong tirahin lahat dito. Sa totoo lang, dahil walang nagbabayad sa akin. Kayo na mga manonood po natin, ang indirect na nagbabayad po kay Top 1. Kung bakit po ako kumita o kumikita ng ganitong halaga at madalas kinukulang pa yan kasi malaki gastusin Nagpapaaral ako ng medical technologist, may therapy ang anak ko, 22,000 per month. Ang bills po namin, napakalaki. Kaya salamat sa mga nakakatulong kay Top 1 Pero yung pagsasabi na bayaran, lumang naratibo na yan. Mga tanga na lang ang naniniwala na bayaran si Top 1 No, ewan ko kung sa ibang vlogger, pero ako, I can say anything I can, anything I want dito sa ating programa. Walang makakapigil sa akin. No? Sa tingin nyo ba, kung may nagbabayad sa akin, nandito lang ako sa bahay ko? Hindi nyo ba naisip yun? Sa tingin nyo ba, kung may nagbabayad sa akin, minsan di ako nagbablog. Tapos minsan madalas. May ganun ba na bayaran? Anyway, naasar ko lang itong mga didishits mga tol. Wala akong i-mention, wag natin patulan, inaasar ko lang sila. At nagpapakatotoo lang ako sa inyo. Alam yan ng mga manonood natin dito, yung mga nakakatulong kay Top 1. Mas malaki yung kinikita nila Maharlika. Pero nagtataka ka, hindi pa rin sila kontento. Sila nag-aaway-away tungkol sa pera Ako, sino kaaway ko dito tungkol sa pera? Wala. Wala akong kaaway tungkol sa pera. Bagkos, pag may sumusobra pa, alam nyo ba? Ako, proud lang ako sabihin po ito. Alam nyo ba kung ilan ang scholar ni Top 1? Pag malaki ko sa inyo ito, pero di ko sila pinagkakakitaan. Nakikita nyo po itong folder na ito ng scholar ni Top 1? Ito. Alam nyo ba kung gaano sila karami? Kahit nung hindi pa ako nagbablog? Alam niyo mga didishits, kung ako sa inyo, magbago kayo ng buhay. Kasi napakasimple lang naman Ganito kasimple yan. Kahit napakarami nating problema sa buhay, kahit iniisip na natin na wala na po tayong pag-asa, kapag wala ka pong inaagrabyadong tao, wala kang minamaliit, wala kang inaapakan, hindi ka nang aabuso, ang pagpapala ng Diyos sa atin. Ayoko maka-Diyos sa inyo, pero totoo kasi itong nangyayari sa buhay ko Ang pagpapala ng Diyos sa atin, hindi po matatapos. Hopeless ka na, pero darating ang mga tao na magbibigay sa iyo ng pag-asa, ginamit ng ating Diyos, para mabuhay ka, para muli kang magkaroon ng pag-asa. Tandaan nyo yung sinasabi ko, pero kung ginagawa nyo ang mga bagay-bagay, dahil kayo'y binabayaran, at nang aagrabyado kayo ng tao, hindi kayo yayaman. Kakarmahin kayo, maniwala kayo sa akin. Deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano kabigat ang 1 bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa 1 gramo ang bigat. Kung tig 1,000 piso yan, kailangan ng 1,000 piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng 1,000,000 piso. Kaya ang 1,000,000 piso, tinatayang nasa 1 kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang 1 tonelada. Talagang heavy gat. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno ng tanggal. Ito na, nung tinanggal ang pork barrel dahil nagkabukuhan na, insertion. Kailan nagsimula ang insertion? Hindi po sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mahirap lamang, nagtiwala si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang mga individual. Pero salamat, hindi pa huli ang lahat. Dito ko nare-realize mga tol Kaya pala ganito kalaki ang galit ng mga Duterte sa House of Representatives o sa Congress. Kasi gawain nila noon. Tapos nung naiba ang sitwasyon, hindi na sila napagbibigyan. Yung gawain nila noon, hindi na sila napagbibigyan, kaya nag-iingay. Pala, sabi nga, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Galin ang pork barrel nung panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertion noong 2018. Nagsimulang lumobo ang insertions noong 2018. Kaninong panahon? Duterte administrations.
May ginawa ba si Duterte? Wala. Kung may ginawa si Duterte, kung totoo ang sinasabi niya na ang kanyang pakikipaglaban sa korupsyon ay may katotohanan, sana wala na pong problema sa Marcos administration tungkol po dito. Sa bagay, hindi tayo magtataka Kasi ayon nga po sa report ng Quadcom, ito po ayon po sa report ng Quadcom, marahil kaya walang ginawa ito si Rodrigo Duterte, dahil ito pala talaga siya. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Diba? Kaya walang pagbabago talaga. Kasi kriminal Mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Biruin ninyo mga tol, paano ka ba naman maniniwala diyan kay Rodrigo Duterte? Alam naman natin, sa kanya mismong bibig nang galing na meron pong mga ghost projects sa mga flood control na yan, pero ano ang kanyang ginawa? Wala. Teka lang, hindi pala ito. Balikan po natin yung pag-amin ni Rodrigo Duterte. Ito, di ba? Racket dyan is yung ghost project. Ano ginawa niya? Wala. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct. Natawa ako sa isang DD sheet, sabi, AI yan! Grabe, wag niyong tangahin ang sarili ninyo, mga kapwa ko Pilipinong DD sheets. Wag niyong pong tangahin ang sarili ninyo, hindi po AI ito. An audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. May ginawa ba siya? I really intend to clean. Puro salita. I really intend to clean. Meron ba kaya ang tanong ni Anthony Taberne? Sana makita ko dito. Anthony Taberna, may ginawa ba, may naipakulong ba si Duterte? Tingnan natin. Ito ba yun? Hindi ko makita yung latest vlog ni Anthony Taberne. Basta sinasabi niya doon, sa latest vlog niya kahapon, i-correct niyo ako kung mali ako. Sabi niya, meron bang naipakulong na corrupt si Rodrigo Duterte? Ang sagot, wala. Report ba na din, nakalista yung amounts, yung insertions, hindi siya obvious. Sa ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Ang saklap, diba? Pero salamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Salamat kay PBBM. Dahil si PBBM po ang naging daan para po itong mga kawalang hiyaan ng mga balasubas sa ating gobyerno, malaman po natin ngayon. Sa huli, kung merong kasalanan si Speaker Martin Romualdez, pagbayaran niya. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga sabi ko sa inyo rito, wala po akong pinaglilingkuran na kahit sino. Ang pinaglilingkuran ko, pamilya ko. Not the president, not the country. Tapos na ako sa pagiging pulis ko Huwag na tayo magplastikan dito. Mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ako naglilingkod sa kanya. Naglilingkod ako para sa pamilya ko. Para sa kinabukasan ng aking mga anak. Gusto ko makita ang anak ko, doktor, kinalaunan. Pag hindi naging maayos ang gobyerno, paano mangyayari yun? Diba? Pero malakas ang paniniwala ko dahil sa mabuting tao si Pangulong Bongbong Marcos. Maaayos ang gobyerno, matutupad ang pangarap namin. Pagka nakakarinig kayo ng mga vlogger na nagsasabi, para sa bayan, huwag nyo masyadong paliwanaan yun. Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin, pero maging practical tayo. Yung iba nga dyan, papalit-palit ng paninindigan Kung saan meron, doon magbablog. No? Anyways, ayoko na masyadong maging personal dito. Pero ang punto lang natin dito, ano ba slogan natin sa ating programa? Kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa gobyerno, sa ating Pangulo, at higit sa lahat, syempre,
sa ating programa. Shout out sa 517. Umabot tayo ng 517. Meron tayong shout out ngayon. O sige, shout out muna tayo. Ha? Kasi maraming mga mangyayari mamaya. Kumpirmado lang po talaga ang pagpapalit ng speaker.